Lumugok yung ulo niya eh. Pupunta na po ako dyan. Nasaan yun? Ay, naku, may photoshoot pa yun mamaya. Ito na lang hindi mo pa magawa ng tama. Kahit hindi niya na ako pagalingin, basta iligtas niya lang po si Maymay. Para ko na ho siyang anak eh. Nay, Tata, gusto mo daw kayo makausap ng doktor ni Maymay? Ah, bakit? May nangyari ba kay Maymay? Halika. Saksihan ngayong gabi, Pangulong Bongbong Marcos, binuweltahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng kanyang mga puna sa 2025 national budget. Ilang bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, niyanig ng lindol. TikTok ban sa Amerika, tinanggal na. Mga TikTok users sa Pilipinas, paano pinoprotektahan sa kabila ng security issues nito? Gwardyang nagtaboy sa Sampaguita vendor, humingi ng paumanhin. Taxi, biglang nagliyab sa Davao City. Lolo, nagbalik na sa GMA Prime. At fans ng 17, fearless na nakipagsabayan sa kanilang mga idolo. Sama-sama tayong magiging karakli. Nagliyab ang isang taxi sa labas ng subdivision sa Davao City. Ayon sa driver, bigla na lang umusok ang harapang bahagi ng sasakyan kaya agad siyang bumaba kasama ang dalawa niyang pasahero. Mabilis namang naapula ng mga bumbero ang apoy. Tinutukoy pa ang sanhi ng sunog. Pinag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyong baguhin ang working hours ng mga kawani sa national government agencies sa Metro Manila. At bilang paghahanda po yan sa traffic na maaaring idulot ng EDSA rehabilitation. Ating saksihan! Mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga kanina, halos 40 motorista ang nasita sa bahagi ng Santolan, Quezon City. Dahil yan sa iligal na pagdaan sa EDSA busway. Karamihan, mga motorsiklo. Isa sa mga natiketan, government van. Ang mga nasita, pinagmulta ng tig 5,000 piso. Bukod sa mga iligal na dumaan sa EDSA busway, may mga nahuli rin para sa reckless driving, walang dalang lisensya o rehistro ng sasakyan at mga walang suot na helmet. Inaasahan ang pagbigat ng traffic dahil sa napipintong pagsisimula ng rehabilitasyon ng EDSA sa Marso. Kaya balak irekomenda ng MMDA na gawin ng 7 a.m. to 4 p.m. ang schedule ng trabaho sa mga national government agencies sa Metro Manila para hindi sila sumabay sa rush hour. Yes, I saw that. Well, we're studying it. If it works, we'll do it. Pero dapat daw isang guni rin ito sa mga commuter. It's not enough to talk to the traffic enforcers and the administrators of traffic that have made the suggestion. We also have to ask the commuting public kung practical para sa kanila. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyo, saksi. Big time oil price hike ang sasalubong sa mga motorista bukas. 2 piso at 70 sentimo ang madaragdag sa kada litro ng diesel, piso at 65 sentimo naman sa gasolina kada litro. At ang kerosene, 2 piso at 50 sentimo ang taas presyo kada litro. Niyanig ng 5.5 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Southern at Central Luzon, pati na ang Metro Manila bago mag-alas 7 ngayong gabi. Namataan ang sentro nito, 23 kilometro northeast ng Lubang Occidental Mindoro kung saan naitala ang Intensity 4. Intensity 3 naman sa Quezon City, Makati, Taguig o Bando sa Bulacan.